Ang pansin ng marami, ay nakatuon sa isang lalaki na ang kwento ay tila mahirap paniwalaan. Inaangkin niya na siya ang tunay na pinuno, para sa parehong mga Kristiyano at Muslim. Sinasabi niyang siya ang tunay na tagapagmana nina Jesus at Muhammad, at mabilis siyang nakakaakit ng pansin. May ilang Kristiyano na tumatawag sa kanya bilang ang Antikristo. Pero sino ba talaga siya? Isa lang ba siyang mapanlinlang na tao? Ang pangalan niya ay Abdullah Hashim, pero ngayon tinatawag niya ang sarili bilang Aba al-Sadiq, na ang ibig sabihin ay, Father of the Truthful. Ipinanganak siya noong 1983, lumaki sa Estados Unidos, pinalaki ng isang amang Egyptian at inang American. At tahimik siyang naninirahan sa England. Mula pa sa kanyang kabataan, hindi lamang basta interesado si Abdullah sa relihiyon, talagang nahumaling siya rito. Sinaliksik niya ang kakaibang mga aral na hindi kayang basahin ng karamihan. At ang pagkamausisa niyang ito, ay nagbukas ng mga portal, patungo sa mga mapanganib na ideya. Nag-aral pa siya ng comparative religion, sa Indiana University Purdue University. Sa unang tingin, parang wala namang masama. Pero ang simpleng pag-aaral, ay unti-unting naging isang bagay na mas nakakabahala. Naging tagapagturo siya ng mga katuroang kakaiba. Nagbago ang lahat nang lumipat siya sa Egypt. Ang mga nangyari sa mga lansangan ng Cairo, ang nagsilbing pundasyon ng mga nakakagulat na pahayag na ginagawa niya ngayon, mga pahayag na nagpapaniniwala sa ilang Kristiyano, na nasasaksihan na nila ang katuparan ng propesiya sa kanilang harapan. Dahil kapag narinig mo kung ano ang itinuturo niya tungkol kina Jesus, Muhammad, at ang Pope, mauunawaan mong hindi na lang ito basta kakaibang mga ideya. Lalong lumalaki ang panlilinlang. Sa ngayon, si Aba al-Sadiq ay ang pinuno ng isang lumalaking pandaigdigang kilusan. Tinatawag itong Ahmadi Religion of Peace and Light. At kahit na tila mapayapa ang pangalan ng kanyang kilusan, maaaring may mas madilim na bagay na unti-unting umuusbong, sa ilalim ng lahat ng ito. Inaangkin niyang mayroon siyang mga tagasunod sa mahigit 40 bansa. Tahimik silang lumalago, nag-oorganisa, at nag-aantay. Nagsimula na rin siya ng mga satellite TV channel, gaya ng Black Banners of the East. Naglathala siya ng sarili niyang mga kasulatan, kabilang ang pinakabago niyang akda na pinamagatang The Mandas Manifesto. At sa loob ng manifesto na iyon, may mga nakakakilabot na ideya na, kapag lumaganap, maaaring magbago ng lahat. Sa loob ng manifesto, malinaw na malinaw ang sinasabi ni Aba al-Sadiq. Naniniwala siya na bawat lungsod, bawat kilusan, bawat revolusyon ay dapat may iisang pinuno na pinili ng Diyos. Ayon sa kanya, walang halaga ang pagpili ng mga tao pagdating sa pamumuno. Sa madaling salita, walang saysay sa kanya ang demokrasya. Ang kalayaang pumili ay isang ilusyon, at ang pagboto ng nakararami ay isang bawal na gawain. Nagbabala siya na ang mga lipunang hindi siya kinikilala ay mauuwi sa kaguluhan, karahasan, at pagbagsak. Itinuturo niya na ang mga pangalan ay matagal nang naisulat, at kabilang daw ang kanyang pangalan roon. Naniniwala siyang tinutupad niya ang isang plano, na walang sinumang tao ang makapipigil. At kung mali ang kanyang mga pahayag, pero sinusunod pa rin siya ng mga tao, maaaring humantong ito sa isa sa pinakamatinding panlilinlang na espiritual sa ating henerasyon. At narito ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi siya nananawagan ng pasensya. Hindi niya sinasabing maghintay ng tahimik ang kanyang mga tagasunod. Inuutos niya sa kanila na kumilos, ngayon na. Kung hindi tayo magmamasid ngayon, baka wala na tayong magawa bukas. Sa kanyang mga sulatin, inuutos niyang talikuran ng mga tapat, ang mga huwad na pinuno, at tuwiran niyang tinutukoy ang mga simbahan, gobyerno, at maging ang mga relihiyosong lider. Dahil kung magpapatuloy ito ng hindi napipigilan, ang relihiyong tila mapayapang Religion of Peace and Light ay maaaring maging kabaligtaran ng kapayapaan. At hindi diyan nagtatapos ang lahat.
Hindi lang basta naghahangad si Aba al-Sadak na mamuno ng isang bagong relihiyosong grupo. Gumagawa siya ng mga nakakagulat na pahayag tungkol kay Jesus, at maging sa mismong pundasyon ng Kristyanismo. Inaangkin niyang siya ang tunay na tagapagmana ni Pedro, na siya raw ang totoong papa. Hindi lang siya isang guro ng relihiyon, hindi lang isang tinig, inaangkin niya ang sukdulang kapangyarihan. Itinuturo niya na pagkatapos ni Pedro, si Muhammad ang nagmana ng pamumuno sa bayan ng Diyos, at ngayon daw, nasa kanya na ang kapangyarihang iyon. Sa kanyang isipan, siya ang tulay sa pagitan ng Kristyanismo at Islam, at ang lehitimong pinuno ng dalawa. Ginagamit pa niya ang mga talata sa Biblia, bilang patunay sa kanyang mga pahayag. Itinuturo niya ang sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia," Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. Ngunit heto ang problema, kapag sinimulan mong baluktutin ang mga kasulatan sa ganitong paraan, bumubukas ang pinto sa panlilinlang at pagkawasak. Matapos pumanaw si Pope Francis, gumawa si Aba al-Sadak ng isang hakbang na lubhang nakakagulat, na nagdulot ng pagkabigla sa maraming Kristiyanong grupo. Idineklara niya na ang kamatayan ni Pope Francis ay hindi aksidente. Ayon sa kanya, ito raw ay isang kababalaghang espiritual, na pinasimulan ng panalangin at mga sigaw ng kanyang mga tagasunod. Sinabi pa niya, at ito ang aktwal niyang pahayag, nilamon ng lupa ang huwad na papa. Nayanig ang trono ng kasinungalingan. Inihalin tulad ni Aba al-Sadak ang pangyayaring ito, sa pagbagsak ng Jericho sa lumang tipan, kung saan gumuho ang mga pader sa simpleng paglakad at pagsigaw ng mga Israelita. Naniniwala siyang ang tinig ng kanyang mga tagasunod, ang siyang nagwasak sa espiritual na awtoridad ng Vatican. Pero bago ang lahat, kailangang maging malinaw tayo sa isang bagay. Hindi tayo iniwan ng Biblia na nagtataka tungkol sa Antikristo. Nagbibigay ito ng matitinding palatandaan. Madali tayong madaya kung hindi tayo maingat, at maaari nating ipagkamali ang maling tao, habang ang tunay na panganib ay unti-unting umuusbong sa ating harapan. Inilalarawan ng Biblia ang Antikristo ng may matalas na katumpakan. Ang salitang Antikristo ay mula sa dalawang makapangyarihang salitang Griego, anti, na nangangahulugang, laban sa, o, kapalit ng, at Christos, na ibig sabihin ay, Mesias, o, pinahiran. Hindi lang siya laban kay Kristo, sinusubukan niyang palitan siya. Sinabi sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 22, "Sino ang sinungaling kundi ang tumatangging si Jesus ang Kristo?" Ito ang Antikristo, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, sinumang binabaluktot ang katotohanan tungkol kay Jesus, sinumang binabago kung sino siya talaga, ay pumapasok sa teritoryo ng Antikristo. Ang Antikristo ay hindi lang tutol sa katotohanan ng Diyos. Uupo siya sa lugar ng Diyos. Idedeclare niya ang kanyang sarili bilang banal, at hindi lang salita ang magiging tanda. Magkakaroon ng tunay at nakakatakot na pagpapakita ng supernatural na kapangyarihan. Ang pagdating ng tao ng kasamaan ay ayon sa gawain ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga huwad na tanda at kababalaghan. Ang mga ito ay hindi lamang mga ilusyon. Magmukhang totoo ang mga ito. Mararamdaman nilang totoo. At maraming tao ang malilinlang. Tandaan, ang pagkilala sa tunay na Antikristo, ay hindi lamang isang usapin ng kuryosidad. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang hindi pag-alam sa mga palatandaang ito, ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kaluluwa sa kanilang kaligtasan. Ngunit hindi pa tayo tapos. Mayroon pang isang propesya na hindi kilala, na nakatago sa bagong tipan. Isang propesya na nagsasaad na ang Antikristo ay hindi darating ng mag-isa. At ang kanyang pagdating ay maaaring magdulot ng isang chain reaction sa buong mundo.
Tinutok na natin ang ating mga mata sa isang nakatagong pahiwatig na magpapakita kung si Aba al-Sadiq ay naghahanda na ba ng entablado, kahit na hindi siya ang magiging huling Antikristo. Una, tinatanggihan ba ni Aba al-Sadiq si Kristo? Oo, sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga sinasabi ng kasulatan tungkol kay Jesus, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga turo ng Islam, at sa pagtanggi sa tunay na pagkakakilanlan ni Kristo, malinaw na itinutulak ni Aba al-Sadiq ang mga tao palayo sa tunay na Jesus. Pangalawa, inaangkin ba niya ang banal na kapangyarihan? Oo, hindi siya direktang nagsasabing, "Ako ang Diyos." Pero inaangkin niyang siya ang tanging piniling lider ng Diyos, ang tanging tinig na dapat sundin ng mga tao. Ang ganitong uri ng pahayag ay nagbubukas ng isang mapanganib na pintuan. At kung ang maling lider ang pumasok dito, maaaring hamunin ang lahat ng ating pinaniniwalaan. Pangatlo, gumagawa ba siya ng mga huwad na tanda at kababalaghan? Ito ay napakahalaga. Sinasabi ng Biblia na ang Antikristo ay gagawa ng mga himalang mukhang totoo, mga kababalaghan na ikagugulat ng mundo. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalaking pahayag ni Aba al-Sadiq ay ang pagkamatay ni Pope Francis, na di umano'y sanhi ng mga panalangin, at sigaw ng kanyang mga tagasunod. Walang tunay na kababalaghan, walang nakakagulat na mga tanda mula sa langit. Ngayon, sa kabila ng laki at panganib ng mga pahayag ni Aba al-Sadiq, hindi pa niya idineklara ang kanyang sarili bilang banal. Tinatawag niya ang kanyang sarili bilang, ang itinalaga, hindi bilang Diyos. Kaya naman, ang pagiging matatag sa kasulatan ay mas mahalaga. Lahat ng mga batas ng Diyos, na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay at tretuhin ang bawat isa, babaguhin ng taong ito dahil siya ay Antikristo. Nais niyang gumawa ng sarili niyang mga batas para sa mga tao, sa halip na sundin ang mga batas ni Kristo. Sinasabi rin ng Biblia na lalaban siya sa mga tao ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay daraan sa matinding paghihirap sa panahong ito. Ngunit purihin ang Diyos. Nangako siya na ang paghihirap na ito ay magtatagal lamang ng maikling panahon, 3.5 taon. Sinasabi ng Diyos, pinagtagilid ko ang mga araw na iyon, pinaikli ko ang mga ito, 3.5 taon, at tapos na iyon. Hanggang doon lamang ang aking papayagan sa Kanya.